Para sa'yo, meron tayong isang malaking-malaking misteryo ngayon based sa mga materyales na binigay mo. Ang kaso, paano nga ba nilikha si Adan? May mga ebidensya tayo, may mga teorya, at ang pinakatanong ay ito. Sino ba talaga ang gumawa? Ang Diyos ba mismo o ipinasa ba niya ang trabaho sa mga anghel? Sige, himayin natin to. Ang pundasyon kasi ng buong usapan na ito, ayon sa mga tala mo, ay isang simpleng obserbasyon. Bagamat kaya ng Diyos gawin lahat mag-isa, madalas siyang kumikilos sa pamagitan ng mga nilikha niya, di ba? Tama. Naguutos siya sa hangin, sa tubig, at sa mga anghel. Ang tanong ngayon para sa'yo ay ito, hanggang saan ba yung sukop ng utos na yon? Kasama ba doon yung mismong paglikha? At dyan na talaga nagiging komplikado yung usapan. Kasi mula sa mga dokumento mo, tatlong teorya ang lumalabas. Una, yung pinakasimple, Diyos mismo ang gumawa ng lahat. Diretso, walang middleman. Pangalawa, parang hybrid. Diyos daw ang gumawa sa pinakaimportante, yung kaluluwa ni Adan, pero yung iba, ipinaubayan na sa mga anghel. At pangatlo, ito yung pinaka-intriguing para sa akin. Ipinag-utos ng Diyos sa mga anghel na likhain ang lahat, kasama si Adan. Pero, sumunod lang sila sa isang perpektong blueprint. Magkakaibang daan pero iisa lang ang destinasyon. At ang misyon natin ngayon ay suriin ang bawat isa. Kasi sa huli, hindi lang ito tungkol sa kung sino yung humawak sa alabok. Tungkol ito sa integridad ng pinakakonsepto ng lahat, yung malayang pagpili, yung free will. Dito napapasok yung unang malaking clue. Ang buhong debate, ayon sa sources mo, ay nakasentro sa pagkakaiba ng free will ng anghel at ng free will ni Adan. Malinaw sa mga tala mo na ang free will ng anghel ay nasa kanilang espiritu, sa Korean, yong. Kasi mga espiritu sila, di ba? So doon nakalagay yung kakayahan nilang pumili. Pero kay Adan, iba ang kaso. Ang free will niya nakatanim sa kanyang kaluluwa. Sa Hebreo, yun yung nepesh. Siya ay isang buhay na kaluluwa, kaya yung kaluluwa niya ang sisidlan. At hindi lang yan basta detalye ha, yan ang puso ng buong drama. Kasi ang kaluluwa ni Adan ang magiging instrumento para sa isang, kumbaga, cosmic at legal na pagsubok. Wow! Legal na pagsubok ang bigat ng term na yan. Palawagin mo nga yan. Paanong naging legal instrument ang kaluluwa ni Adan? Ayon sa mga tala ko, yung pagpili ni Adan, yung simpleng desisyon niya na sumunod o sumuway, hindi lang yun para sa kanya. Ito yung magiging ebidensya sa isang korte kung saan nanonood ang lahat, lalo na yung mga anghel. Yung desisyon niya ang magpapatunay kung ang utos ba ng Diyos ay totoo, makatarungan at kayang sundin. Siya yung magiging parang sukatan ng pag-ibig at katarungan ng Diyos. Grabe. So dahil sa laki ng implikasyon nito, Dahil dyan, may isang rekisito na hindi pwedeng pagtawaran. Yung kaluluwa ni Adan, kailangan perfecto. perfecto. Isipin mo na parang isang ultra-sensitive na instrumentong panukat sa isang laboratorio. Kailangan walang depekto, walang external manipulation, walang kahit anong kalabuan. Kasi kung may problema sa kaluluwa niya sa simula pa lang, kahit katiting lang, Invalid na yung resulta ng pagpili niya. invalid, walang bisa, hindi magiging makatarungan yung hatol kasi depektibo yung mismong sinusubok. Para kang may timbangan na hindi naka-zero, di ba? Kahit anong ilagay mo, mali yung resulta. Okay, so kung pagsasamahin natin yung mga piraso, anong nabubuo? Ibig sabihin, kahit sino pa man ang literal na humubog sa kaluluwa ni Adan, Diyos man o anghel, ang importante lang ay yung absolutong perpeksyon nito. Malinaw sa source mo, kung Diyos ang gumawa, garantisado yon. Pero teka, kung anghel ang gumawa, hindi ba't may chance na magkamali kahit may blueprint? Paano yan sinasagot ng source mo? Magandang tanong yan at tinutugunan yan ng mga materyales mo. Ang argumento ay ganito. Kung ang mga anghel ay sumunod lang sa perpektong disenyo mula sa Diyos, bawat detalye, bawat parameter, walang labis, walang kulang, ang kalalabasan ay perpekto pa rin. Ah, okay. Hindi dahil sa galing ng anghel, kundi dahil perpekto yung blueprint. Sila ay naging parang mga kamay lang na nag-execute ng isang walang kapintasang plano.
Sa ganitong paraan, walang puwang para sa pagdududa. Magsisigurado silang patas ang laban. 4. Ayon sa source mo, ang lupa mismo ang naglabas ng mga buhay na nilalang at yung orihinal na salita doon sa Hebreyo ay Chai Nefesh. At dito yung fascinating part. Ang literal na salin ng Chai Nefesh ay buhay na kaluluwa. Wow! Ang parehong-parehong salita, Nefesh, na ginamit para kay Adan. Ang implikasyon nito napakalaki. Kung yung mga kaluluwa na walang free will tulad ng sa hayop ay pwedeng nagmula sa lupa, ay binuo mula sa mga elementong nandito na, nagbubukas yan ng isang malaking posibilidad. Teka, klaruhin natin to para sa iyo kasi ito yung part na talagang nakuha yung attention ko. Sinasabi ba ng source mo na ang kaluluwa, yung Nefesh, ay hindi isang, alam mo yun, mystical na bagay na biglang lumitaw, kundi isang bagay na binuo mula sa mga sangkap ng mundo, mula sa alabok? Yan mismo ang interpretasyon na inihahain. Ginagawa nitong mas grounded ang konsepto ng kaluluwa. Hindi ito ethereal at hiwalay sa physical world, kundi isang bagay na hinubog mula sa existing na materyales tulad ng katawan. At kung totoo yan, mas nagiging kapaniniwala yung ideya na baka nga mga anghel ang humubog sa Nefesh ni Adan. Sila yung mga, kumbaga, expert artisans na gumamit ng mga materyales na nandyan na, sumusunod sa isang plano. Pero nagbubukas din yan ng bagong tanong, diba? Kung ang tao at hayop pareho may nefesh na galing sa lupa at parehong may dugo kung saan nandoon daw yung buhay, anong pinagkaiba ng tao? Ano yung X-factor? Yung sangkap na wala sa hayop? Kasi malinaw na may kulang pa. Tama, may missing piece pa. At dito na ngayon papasok yung pinaka-critical na ebidensya, yung konsepto ng Hainishama. Ang hininga ng buhay. Yun yung particular at natatanging aksyon na ginawa ng Diyos kay Adan at kay Adan lang. Pagkatapos mahubog yung katawan at nefesh, hiningahan siya ng Diyos sa ilong. Ito yung wala sa mga hayop, ito ang game changer. Sige, pag-usapan natin yung game changer na yan. Ano ba talaga ang Hainishama? Paano nito binago ang isang nefesh na parang sa hayop para maging isang kaluluwang may kakayahang hutulan ang katarungan ng Diyos? Ayon sa source mo, itong Hainishama ang nag-install, kung gagamit tayo ng computer analogy, no, ng operating system para sa free will. Okay. Ito ang nagbigay buhay hindi lang sa pisikal na katawan kundi sa moral at espiritual na kapasidad niya. Isipin mo yung Nefesh bilang high-performance computer. May hardware na, pero yung Hainishama ang software na kumonekta sa kanya sa divine internet. Ito yung nagbigay sa kanya ng kakayahang mag-download ng utos at mag-upload ng pagsamba at pag-ibig, mga bagay na malayong-malayo sa kayang gawin ng hayop. At para maging mas malinaw, may 4 na posibleng kahulugan ng Hainishama sa sources mo. Halimbawa, isang teorya ay, ito na mismo yung free will ni Adan. Kung ganoon, ang free will ay isang direktang kaloob, isang kakayahang na idinagdag. Isa pang teorya, ito raw ang kanyang espirito o ruach. Kung ganito, ito yung naguugnay sa kanya sa spiritual dimension. Meron ding nagsasabi na ito ang kanyang konsensya, yung internal compass ng tama at mali. At yung pang-4 na para sa akin ay pinakamalalim, ay ang teoryang ito ang espiritu mismo ng Diyos na ipinahiram sa kanya. Kung ito ang tama, grabe. Parang sinasabing may bahagi mismo ng Diyos na nananahan sa tao para gabayan yung pagpili niya. Hindi lang siya binigyan ng kakayahan, binigyan siya ng kasama. Ano man sa mga interpretasyong yan ang tama, malinaw ang konklusyon ng mga tala mo. Ang Hainishama ang susi. Ito ang nag-angat sa Nefesh ni Adan mula sa pagiging isang nilalanglang, tungo sa pagiging isang moral agent na may pananagutan. Kaya't kahit tanggapin natin yung teorya na anghel ang humubog sa Nefesh, ang pinaka-esensyal na elementong nagbigay dito ng free will, ang Hainishama, ay malinaw na galing mismo at direkta sa Diyos. Okay, parang unti-unti nang nabubuo yung larawan. Napag-usapan natin kung sino ang posibleng gumawa sa katawan at sa Nefesh, at nakita natin ang Hainishama bilang banal na sangkap. Pero paano natin to i-connect sa mas malaking larawan, dyan sa cosmological view ng sources mo, lalo na sa papel ng anak sa paglikha?
At dyan na tayo papasok sa pinakamalawak na konteksto. Kasi naglalabas yan ng isang mahalagang tanong. Kung nangyari to sa lumang tipan, paano to tumudugma sa sinasabi sa bago? Dahil napakalinaw sa mga sulat tulad ng 1:1 at Colossians 1 na lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng anak at para sa kanya. Hindi lang tao, pati anghel, trono, kapangyarihan, lahat. Sandali, kung ang anak ang lumikha sa anghel, tapos anghel ang lumikha kay Adan, paano yun? Parang paikot, Lubera? Dito, kailangan nating baguhin yung pananaw natin mula sa pagiging manggagawa patungo sa pagiging pinagmulan. If we connect this sa bigger picture, kahit tanggapin pa natin na anghel ang humubog sa alabok, ginawa nila yun bilang mga ahente lang. Yung buong proseso ng paglikha, mula sa design, sa kapangyarihan para gawin yun, hanggang sa batas ng kalikasan, lahat yun ay naganap sa pamamagitan ng karunungan at kapangyarihan ng anak. Siya yung logos, yung nasa likod ng lahat. So, hindi lang siya yung arkitekto na nagbigay ng blueprint. Siya rin yung nagtayo ng pabrika, nagbigay ng kuryente, at siya yung may-ari ng buong kumpanya. Ang mga anghel sa senaryo na to ay yung construction team. Sa huli, kanino yung proyekto? Napakagandang analohiyan yan. Sa huli, lahat bumabalik sa Diyos sa pamamagitan ng anak bilang tunay na manlilikha. Kasi hindi lang niya nilikha, siya rin ang nagsusustain. Siya yung nagpapanatili sa pag-iran ng lahat sa bawat sandali, mula sa anghel na gumagawa, sa alabok na hinuhubog hanggang sa pinakamaliit na atomo. Yung mismang kapangyarihan nilang gumawa nakasalalay sa patuloy na kapangyarihan ng anak. Kung gayon, binabago na to yung buong debate. Hindi na lang to tungkol sa kamay ng anghel laban sa kamay ng Diyos. Ito ay pagkilala na lahat ng kamay, lahat ng kapangyarihan, lahat kumikilos sa ilalim ng iisang kalooban. Ganon na nga. Kaya ang konklusyon ng source mo ay ito, anuman ang eksakto mekanismo, ang paglikha ay gawa ng Diyos. Yung debate kung sino ang direktang humawak sa putik ay nagiging secondary question na lang kapag naiintindihan natin yung mas malaking larawan. Kung gayon, ano ang kabuuang kahulugan nito? Mula sa iyong mga materyales, nasundan natin ang isang malalim na pagsisiyasat. Ang naging sentro ng lahat ay yung di matatawarang pangangailangan para sa isang perpektong kaluluwa na may free will, isang instrumento para mapatunayan ang katuwiran at pag-ibig ng Diyos. Natuklasan natin na yung nephesh o kaluluwa niya ay posibleng hinubog mula sa lupa katulad ng sa hayop. Pero ang nag-angat dito para maging isang moral na nilalang ay yung hay neshama, ang hiringa ng buhay, isang direktang kaloob mula sa Diyos. At sa kabila ng debate kung sinong gumawa, Diyos man o anghel, ang pinakamahalagang aral sa mga tala mo ay Ang lahat ng paglikha ay nagmula sa Diyos, pinapanatili ng kapangyarihan ng anak at para sa layunin ng anak. Ang buong kosmos sa Kanya umiikot. Bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, heto ang isang tanong na pwede mong pagnilayan. Dahil nakita natin na ang kaluluwa ni Adan, gawa sa alabok at nephesh, ay napakahalaga bilang instrumento ng pagpapatunay. At alam din natin mula sa sources mo na ang mga anghel na gawa naman sa espiritu o yong ay may sarili ring free will. Paano kaya nagkakaiba yung pagsubok sa dalawang magkaibang uri ng nilalang na to? Ano ang posibleng ipinahiwatig nito tungkol sa iba't ibang landas at iba't ibang arena ng pagsubok tungo sa kaganapan ng malayang pagpili sa loob ng sansinukob ng Diyos?